Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News, parang live coverage sa celebration ng Araw ng Kagitingan, 84th anniversary of Fall of Bataan nung una. So, ito, makikita dito sa live stream na ito ang Pangulong Marcos Jr. na nag-attend. Kaya, bigyan ko ng sound. At mahina. Itong nagsasalita ay yung sons and daughters of veterans. For the guerrillas and the civilians, without certain pay or recognition, but like enlisted soldiers and commissioned officers, they went to the fray out of Anyway, tingnan natin mamaya yung ano. Every year, nag-a-attend ang Pangulo dyan. At yung una kanina is nandun ang Pangulo. Kita ko, sumasaludo, yung arrival honors, kasama siya. Sabi ko, wow, ito na. Ang prueba na he is well, alive. Magandang pangangatawan eh. Kaya lang, reading on the comments, sabi to, i-search nyo ang YouTube. Yan, yung ipinapakita ay nung 2024 yan, 2025. Dahil ang Pangulo, sabi, mataba pa siya dyan. Ano ba? Ano ba talagang totoo? Ito, sa 88han. Check nyo last year, live, magkaiba. This live is legit. Nano, wala ang Disney pa. Nakatay siya, wala para. So, I don't know kung ano ba talaga. Kasi live ito eh. At nandyan naman ang Pangulo. Paano ngayon? Nagugulan ako. But, ang pag-usapan na lang natin, yung kabayanihan ng ating mga ninuno. I'm sure, tayong lahat, mayroon tayong mga kamag-anak na lumaban sa Bataan. Bakit nagkaroon ng Bataan? As early as 1935, nakita na ng Philippine Commonwealth Government under kay President Manuel Quezon na parang magkakaroon ng giyera. Kaya ang ginawa ng ating Philippine Commonwealth Government, hinar nila si General MacArthur as our military advisor. At si General MacArthur naman, nag-prepare siya ng defense of the Philippines in case na atakihin ng Japan. Kasi as early as 1935, may mga sinyalis niya na magkakaroon ng giyera. So, tingnan nyo ha, 1941, pumutok yung giyera, December 8. 1935, naghanda na po tayo. Ganyan kagaling ang ating mga leaders nung una. Advance mag-isip. So, ang plano ni General MacArthur, tinawag nila na Orange Plan. Plan Orange, codename Orange Plan. Na pag-atake ng mga Japanese forces, wag na masyadong lumaban sa beach landing, wag na masyado. Pabayaan na lang. Mag-consolidate lahat ng Filipino-American forces sa Bataan. And then, magkaroon ng layer of defenses para i-hold ang advance ng Japanese hanggang dumating ang reinforcement galing sa Amerika. Kasi nangako ang Amerika na tutulungan tayo, magpapadala sila ng mga war equipments, materials, everything we need in the war. Nangako. So, yun nga. December 8, 1941, dumating ang nagsimulang atake sa Pilipinas, and then naglanding ang mga Japanese sa Lingayen Gulf, and then yan na. December, January, start na ng labanan sa Bataan. So, January, February, March, April. So, 4 na buwan na nag-hold the line ang mga Filipino-American forces. Kailan problema? Hindi dumating yung promise ng Amerika. Kaya kung dumating lang, hindi magsusurrender ang Bataan, hindi magsusurrender ang koridor. Kailan? Tinabayaan tayo ng Amerika. Kasi ang policy ng Amerika noon is Europe first. Kasi nagsabay ang gera. May gera sa Europe, sa Germany, Hitler and everything. Tapos meron ding gera dito. So, wala, naging last priority tayo. Kaya napilitan, mag-surrender ilang thousands. Ang dami, kalimutan ko na. So, April 9, nag-surrender, and then after that, death march. Yun. So, sa ngayon, we are celebrating their bravery, their heroism. Ulitin ko, kasama dyan ang late President Ferdinand Marcos Sr.
lumaban siya. I think tenyente pa siya noon. Mga January something, yung unang bugso ng offensive ng mga Japanese forces para kunin ang Bataan. Kasama si Lieutenant Ferdinand Marcos Sr. na lumaban at doon niya nakuha ang kanyang Medal of Valor. So, saludo ako sa Marcos Sr. But dito sa Marcos Jr., ambot na lang. So, yun po. We must salute, we must remember the sacrifices of our forefathers. Mayroon akong uncle na lumaban dyan, namatay. Uncle ko, kapatid ng nanay ko. Na sundalo siya, kailang gera, wala, hindi na nakauwi sa amin. Uncle ko yan, kapatid na. Yung tatay ko naman, sundalo rin siya, kailang hindi siya lumaban sa Bataan. Doon na lang siya lumaban sa nito. Tirad Pass. No. Bisang Pass. Doon, World War II veteran ng ating tatay. Kaya, ipagmalaki natin ang ating lahi ng Pilipino, mapagmahal sa kalayaan, at huwag nating kalimutan, April 9, every year we celebrate their heroism. Kung anong kalagay ng Pangulo, I'm not sure kung siya ba talaga, o ito, going pa yung live. Basta sinasabi dito is, 2025 pa daw ito. 2025 pa daw ito na seremonya sa ano bang nangyayari sa atin. 2025 pa daw. Again, I'm not sure kung totoo. Salamat mga kaibigan. Ayan yan ang Pangulo. Mataba pa siya. Hindi, isa ngayon kasi, inaamin ni Auntie Claire na pumapayat ang Pangulo. Dito, mataba pa siya. Malusog, wala pa siyang sakit. So sana gusto ko gumaling ang Pangulo para maituloy niya, matapos niya ang kanyang termino hanggang 2028. Yung mga fans ni Cara David, I'm sorry. Bahala rin kayo sa inyong gusto.